Ayaw kitang kausap. Ayaw kitang kausap. Tinutulugan nga kita dyan habang kinakausap mo ko. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-17 ng Marso taong 2014. Bago ka na, oy. Simula na po ng pagbabago kasi. Ikaw dapat yun eh. Simula ng pagtahak sa Twiddle and Das. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badua. Siyempre, sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. knockout victory. Target ni Manny Pacquiao sa rematch kontra Timothy Bradley. Pinoy IBF Super Featherweight Michael Fareñas nagpahayag ng kahandaan 4 na araw bago ang showdown kontra Mexican rival Hector Velasquez. San Mig Coffee Mixers Rookie Center Ian Sangalang nahirang bilang Axel PBA Press Corps Player of the Week. Import Leon Rogers, malaki ang posibilidad na pauwiin na ng Barangay Ginebra San Miguel. At league leader San Antonio Spurs, pinalawig sa 10 matches ang kanilang winning streak sa regular season ng NBA. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadua.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, patuloy po ang dibdibang training ng Team Pacquiao sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Ito'y bilang paghahanda para sa rematch kontra Timothy Bradley sa April 13, kung saan target po ni Manny Pacquiao na ulog ang undefeated American rival. Ang kabuang detalye, iahatid ni Cristabel De Leon. Ibalik ang dating deadly self ni Manny Pacquiao. Ito ang tanging misyon ng mga handlers ng Pinoy Ring Icon. Kulang isang buwan bago ang ikalawang engkwentro kontra Timothy Bradley. Sa katunayan, pilit na ibinabalik ni trainer Freddie Roach ang lahat ng sistema ng training ni Pacquiao noong araw. Sa tulong ni conditioning guru Justin Fortune, umaasa si Roach at ang mayorya ng mga local fight fans na muling aani ng knockout victory si Pacquiao sa laban kontra Bradley. Ito'y sa kabila ng obserbasyon ng ilang eksperto na mahihirapang magtala ng knockout win si Pacman dahil masyado umano siyang maliit para sa 147-pound weight class. Palagay ko, kaya-kaya pa kasi ang galing niyang mag-isaya ngayon tsaka ang ganda ng katawan niya, kondisyon na kondisyon. Pagka napuruan siguro, mapatulog niya. Pero pagka hindi niya napuruan, hindi niya mapapatulog yun. Kaya pa, kasi bata pa naman siya eh. Nasa kalagitnaan pa lang eh, hindi pa naman nakakarating ng lampas sa edad ng kalahatian. Sa punto de vista ng Manny Sports Radio anchorman Ren, walang imposible kung mananatili ang apoy sa mga mata ni Pacquiao. Hindi ako naniniwala na kanya hindi makapagpanakaut si Manny ay maliit yung katawan niya, yung build niya sa welter. Sino-sino ba mga nakalaban niya sa welter na pinatulog niya? Si Ricky Hatton, si Oscar De La Hoya, nag-junior middle niya, si Antonio Margarito, dapat tulog yun eh. Junior middle is bigger than welter. And yet he was able to pounce dapat to submission yun eh. Hindi lang hininto ni Lawrence Cole. Talagang may lakas yung Manny Pacquiao. Nung nalaho ka na ng politika, lalo na nung manalo siya, so humina na yung kanyang power. Pero kaya niyang gawin yan, palagay ko, dito kay Timothy Bradley. I think I will bet on Manny Pacquiao sa knocking out Timothy Bradley. Ang rematch ni Pacquiao at Bradley ay mangyayari sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa April 13. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Yung istorya natin pumalo. Sa boxing pa rin, mapalakas ang tsansa na muling mapalaban sa world title. Ito ang misyon ni IBF Super Featherweight contender Michael Fareñas sa showdown kontra Mexican rival Hector Velasquez sa Biyernes. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Pagtitibayin ni two-time world title challenger Michael Fareñas ang kanyang asam na muli mapalaban sa isang world championship. Balik aksyon si Fareñas sa pagsagupa nito kay one-time Manny Pacquiao victim Hector Velasquez ng Mexico ngayong Biyernes sa The Arena sa San Juan. Paglalabanan ni Fareñas at Velasquez ang bakanting WBC Asia Council Continental Super Featherweight crown sa isang 12-round encounter.
Si Fareñas ay rated number 10 ng IBF sa Super Featherweight Division at nagnanais humamon sa sinuman sa mga 130-pound champions ang handang tumanggap sa kanilang alok. Siyempre, nag-ambisyon tayo na iangat natin yung level ng ating boksingero na si Michael Fareñas. So, kailangan lumaban sa magaling ng mga boksingero. Naman makikita natin, malalaman talaga kung talagang for real ba yung Samantala, last hurrah naman ito ni Velasquez na nakilala ng labanan niya si multi-division world champion Pacquiao noong 2005. Nakapagtala naman si Velasquez ng isang 11th round disqualification victory laban sa nakababatang kapatid ni Pacquiao na si Bobby noong 2006 sa Las Vegas. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa professional basketball. Kapwa na panatili ng Talk and Text Tropan Texters at San Mig Coffee Mixers ang malinis na kartada sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Pinalawig ng Talk and Text sa 4-0 ang kanilang unbeaten start sa pamamagitan ng pag-ani ng 101-86 96 victory kontra Barako Bull Energy, habang naglista naman ng back-to-back wins ang San Mig Coffee Mixer sa pamamagitan ng pagdomina sa sister team na Barangay Ginebra San Miguel. Nagbabalik si Dennis Principe. San Mig Super Coffee Mixers ang ikalawang sunod na panalo sa parehong dami ng laro sa kasalukuyang PBA Commissioner's Cup. Linggo ng gabi sa Araneta Coliseum, malaking isda ang nasungkit ng San Mig nang talunin nito ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel 90-80 upang ilista ang 2-0 start ngayong conference. Matapos ang malamyang debut, pumutok si San Mig import James Mays nang kumamada ito ng 29 points at humatak ng 29 rebounds kontra Ginebra. Sa kanilang 91-75 victory laban sa Global Port noong Miyerkules, 15 points at 6 rebounds lamang ang naiambag ni Mays bukod pa sa 4 turnovers. Kaya naman ganoon na lamang ang tuwa ni San Mig coach Tim Cole na personal na pumili kay Mays bilang import ng coffee mixers. Kind of reminds me of a 6'9" Rudy Hatfield. He's just everywhere, all over the court, running the floor, getting loose balls, loose rebounds, and we didn't see that in our first game, but I thought we saw it tonight. Samantala sa first game ay patuloy ang pagrantsada ng Talk and Text Tropang Texters. Na biktima ng Talk and Text ang Barako Bull Energy Colas 101-96 upang pagtibayin ng Texters ang solo leadership sa kanilang malinis na 4-0 record. It's really important for us to get ahead and not have to play catch up at the end. So the key right now is just to maintain the things that we're doing right now, and also to try to fix things that are going wrong in our upcoming games. Balik aksyon naman ang PBA mamayang alas 8 ng gabi sa pagsagupa ng undefeated Rain or Shine Elasto Painters at defending champion ngunit nagkukumahog na Alaska Aces sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, si San Mig Coffee Mixers rookie center Ian Sanggalang naman hirang bilang Axel PBA Press Corps Player of the Week. Ito'y sa bisa ng kanyang makinang na performance sa back-to-back victories ng Mixers Elimination Round ng PBA Commissioner's Cup. Nag-register si Sanggalang ng 16 points at 5 rebounds sa lopsided win kontra Global Port Batang Pier noong Miyerkules, bago siya nagtala ng 10 points at 7 rebounds sa panalo kontra Barangay Ginebra San Miguel kagabi. Ayon kay Coach Tim Cone, hindi maikakaila na ang 8 puntos na isinilansa ni Sanggalang sa fourth quarter ay nagsilbing susi sa panalo ng Mixers kontra Gin Kings. Ito ang kauna-unahang Player of the Week honors para kay Sanggalang sa Pro League. Please no. Sa PBA pa rin, posible pong maghanap ng bagong import ang Barangay Ginebra San Miguel coaching staff. O posibleng naghahanap na ho sa mga oras na ito. Ito'y matapos na mastadlak na sa 2-game losing skid ang crowd favorite squad. Narito ang report ni Ms. Keisha Halili. Dahil sa patuloy na pagsadsad ng kanilang performance, malaki ang posibilidad ng import ang Barangay Ginebra San Miguel.
Kung susuriing mabuti, isa si Leon Rogers sa mga impresibo sa present batch of reinforcements sa kanyang averages na 31 points, 9.5 rebounds at 4.5 assists per game. Pero ang problema, nasa bandang ilalim ngayon ng standings ang Ginebra sa kanilang record ng 1 win and 2 losses. Dapat talaga palitan na. Una, mahina at kailangan ng Ginebra yung magagaling. Sa tingin ko, oo, kasi parang yun yung dahilan kung bakit hindi nanalo sila eh. Medyo mahina eh. Kailangan nila yung scoring machine kasi lalaki na nila eh. Dapat talaga palitan yung import ng Ginebra eh. Mabagal maglaro. Pero para kay Rogers, tanggap niya kung anuman ang magiging desisyon ng team management at coaching staff. I can't really think about that stuff. I got to go out and give my best effort every game. I think, today, I think the fans saw a little bit of more of what I can do. I just got to keep getting better. I mean, of course, it's a never. We want wins, and I want wins. And I came here to win a championship, and that's our goal. And we got to keep getting better every day till we attain championship level. Samantala, hindi naman makapagbigay ng direktang tugon si Rogers sa tanong kung bakit patuloy na lumalaylay ang kampanya ng Ginebra sa PBA Commissioner's Cup. It comes with the territory. Okay. And have you heard about it? You expect it. You expect it. I mean, this is the Yankees of the Philippines. So you expect. Somebody has to take the blame. So. What I have to do is just keep working and keep my teammates going, and they get better, I get better, team gets better. So will you be surprised at any developments coming in the next few days, if there will be? I don't know. I can't worry about that. I just got to keep doing my job. Sa ngayon ay isang source mula sa Ginebra camp ang nagpahiwatig sa PTV Sports na maaari naghahanap na ang team na magiging kapalit ni Rogers. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, umaasa ang mga top officials ng PBA na maayos ang ilang umalsang wood tiles ang playing court ng Araneta Coliseum. Ito'y upang hindi malagay sa peligro ang mga manlalaro ng defending champion Alaska Aces at Air 21 Express na magbabangga sa lone game ngayong gabi. May report si Ms. Nicole Ramos. Alam niyo ba na kumuntik nang hindi matuloy ang PBA doubleheader sa Araneta Coliseum kagabi? Sa mga spectators, marahil ay nagtataka kayo sa biglaang pagdami ng mga white lines sa hardcourt ng tinaguriang Big Dome. Ito'y dahil umalsa ang ilang wood tiles ng playing court, bagay na maaaring magbigay ng peligro sa mga professional cagers. May joint, pero hindi may ganun ka masyado. Parang ang dami lang nagbago sa floor. Parang madami kong nakikita. Pero medyo madumi tignan. Saka medyo nakakailang. Oo. Kasi normally, mga pwesto ninyo, tinitin nyo, no? Pag umaataas. Oo. Wala ka lang ako sa volleyball eh. Pag nagulat na ako, may ganun. Inayos pala yun. Nakaalsa yun. Nakaalsa ba yun? Hindi ko alam. Oo. Kasi akala ko, ginamit kasi, di ba, sa mga court yung ginagawa volleyball. Subalit ayon sa pamunuan ng Araneta Coliseum, due for servicing na ang flooring ng court na may 15 years old na ang edad. Ngayong gabi ay may scheduled game ulit sa Big Dome at dito ay nagbigay ng pahayag ang mga top officials ng PBA na hindi nila isasakripisyo ang kaligtasan ng mga players kapag may problema ang sahig ng court. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Samantala, isa pong opisyal ng Araneta Coliseum ang nagkumpirma sa PTV Sports na kanila na pong naayos ang mga tiles na umangat kahapon. Nagsagawa na rin po ng refurbishing sa sahig ng Araneta Coliseum ang kanilang organisasyon kung saan ito po ay pwede nang gamitin sa lone game mamaya. Lipat po tayo sa women's basketball. Naghahanda na po ang Perlas Pilipinas Women's Basketball Team para sa pagsuong sa hamon ng Asian Beach Games sa Thailand sa Nobyembre. Ayon kay National Coach Heidi Ong, kabilang sa mga magsusuot ng National Tricolor sa Thailand meet ay sina Camille Sambile, Mary Joy Galicia, Vanji Soriano, Lalaine Flormata at iba pa. Dahil nagretiro na ang karamihan sa mga National Cage Bells tulad din ng former team captain Joan Grajales, nasa rebuilding stage ngayon ang pambansang koponan. Pero nag-i-scout na po sa mga collegiate leagues at ilang piling probinsya ang coaching staff upang mas mapalawak pa ang national pool.
Actually ngayon, rebuilding kami. Kasi medyo maraming nag-retire sa team. So, ongoing yung kuha ng mga players. Actually, nag-start na ako, invite yung mga UAAP teams. Tapos, pupunta rin kami ng province. Baka may makita kami. Balik po tayo sa local sports scene sa athletics. Hindi po nagpahuli sa pag-imbestiga sa dalawang na national coaches ang pamunuan ng Philippine Amateur Track and Field Association o PATAFA. Matapos po na magsagawa ng inquiry ang Philippine Sports Commission sa kaso nina Joseph C. at Roslyn Hamero. Bumuo naman po ng fact-finding body si PATAFA Chief Goteng Kok. Narito ang report ni Joshua Zalzos ng University of the Philippines, Diliman. Bumuo na rin ang sariling investigating team si PATAFA President Goteng Kok. Ito ay may kinalaman sa kasong kinasasangkutan ng dalawang track and field national coaches na si Joseph C. at Roslyn Hamero. Si C ay inakusahang nandaya di umano ng attendance, habang si Hamero ay sinasabing nagsumiti naman ng maling performance rating ng mga atletang ipinadala sa nakalipas na Myanmar Southeast Asian Games. Bukod pa rito, iniipit rin umano ni C ang mga atletang pinapautang niya sa pamamagitan ng pagkupiska sa mga ATM cards. Si longtime sports patron Bert Lina ang sinasabing namumuno sa fact-finding team na binuo ng PATAFA. Kami ng form ng committee to insist. Okay, whatever the result from the other side, we go ahead with our own investigation. Ako naman kumpites, kung tama naman ginawa ng procedure, okay ako doon eh. Hindi ko gusto yung walang due process. Sa ngayon ay may kahiwalay na investigasyon na isinasagawa ang Philippine Sports Commission sa kaso nila C at Hamero. At ito ang pinangungunahan naman ni POC Chairman Tom Carrasco. By the way, did you come up with tuloy kami yung tuloy na. Umaasa si Go na sa susunod na 2 araw ay gugulong na ang investigasyon ng PATAFA Fact-Finding Team. Para sa PTV Sports, Joshua Zalzos, University of the Philippines, Diliman. Sa iba pang balita, pamumunuan ni veteran internationalist Gareth Holgate ang kampanya ng Philippine Volcanoes rugby team sa Asian Five Nations Tournament simula sa susunod na buwan. Kabilang sa mga makakasama ni Holgate sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa prestihosong torneo ay sila Jake Letts, Tim Beheni, Austin Dacanan, Chris Anderson, Matt at Oliver Saunders, magkapatid na Rafael at Rupert Zapia at iba pa. Sa ilalim ng patnubay ni national coaches Jared Hodges at Stuart Woodhouse, sasalang sa dibdibang training sa Laguna ang Philippine Volcanoes. Ito'y bilang paghahanda para sa match-up kontra host Hong Kong sa April 26. Ang Asian Five Nations ay isang qualifier para sa 2015 Rugby World Cup. Samantala, naging matagumpay naman po ang pagdaraos ng Manila Touch Football Tournament nito pong weekend. Ang dalawang koponan na kuminang ng husto sa one-day event ay ang UP Maroons at Team Masher. Para po sa detalye, tama ba yan, Masher? Alamin nga natin kay Miss Keisha Halili. Kapwa na pamalas ng lakas ang UP Maroons at Team Mature sa Manila Touch Football Tournament nitong weekend. Pinagharian ng UP ang men's division matapos na maungusan nila ang championship opponent na QCPU Questers, 6-5 sa overtime. Sa kabilang banda, dinumina naman ng Team Mature ang Nomads Bullets sa finals, 13-8 upang pagrenahan nila ang women's side. Sa panayam ng PTV Sports, labis ang Football Pilipinas CEO Reggie Cataras sa pagmamahal sa laro na ipinakita ng lahat ng mga kalahok. At this level, they're talking about professional players, amateur players who want to enjoy the sport with their friends, with their teammates, and to stay fit, to stay healthy. But it's really, they enjoy being competitive, right? What's what all athletes are after. So we have to have tournaments for them to be able to compete and enjoy the sport they love. Naniniwala rin si Gataras na ang mataas na kalidad ng kompetisyon sa torneo ang isa sa mga dahilan kung bakit nakapag-uwi ng titulo ang national team sa Bangkok meet noong isang buwan. So this is really, tournaments like these are the breeding ground for future players, for future national athletes. And for the national athletes already here is to hone their skills, to keep them at that competitive edge level. 8 kupunan ang naglaban-laban sa one-day event. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, bilang pagbibigay-pugay sa ama ng cycling sa bansa, formal nang inulunsad ang First Attorney Jerry La Cuesta Memorial Cup Challenge sa Bayambang Pang. 7
70 riders ang tumugon sa hamon ng one-day bikeathon na inorganisa ng local na pamalahan ng Bayambang, Pangasinan. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. May titulong Bayambike. 70 siklista ang nagpartisipa sa First Attorney Jerry Lacuesta Memorial Cup Challenge sa Bayambang, Pangasinan kahapon. Sa opening rides, kapwa nagbigay ng mensahe sa mga kalahok ang mga organizers ng One Day Bike Fest. The public embraced the idea because it was very unique and they had never seen anything like it. So as you know, the race became a very beloved tradition here in the Philippines. It eventually became the Tour of Luzon and then the Tour ng Pilipinas. But my grandfather's work did not stop there. He remained very diligent in trying to improve the races and improve the Filipino cyclists. Sana po ay hindi ito yung huli. This is just only the beginning. Start pa lamang ito, starting pa lamang ang araw na ito. So sana ay patuloy po natin that we are planning na ang larong cycling in Municipality of Bayambang ay gagawin po natin regular na pong activity itong cycling. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, binaybay ng mga riders ang 192-kilometer race na lumibot sa 10 bayan ng Pangasinan at San Clemente, Tarlac. At sa bandang huli, itinanghala kampiyon si Road Bike Philippines pedal pusher Felipe Marcelo ng Llanera, Nueva Ecija. Ang one-day cycling race ay bahagi ng ika-400 anibersaryo ng Bayambang, Pangasinan. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Dami ring sumuporta. Oo, pag cycling talaga, tas Pangasinan, o kaya Nueva Ecija. Madami. Madami. Kilala pala ang Nueva Ecija. Cycling, yung nanalo, taga Nueva Ecija yun, si Felipe Marcelo. Sa sa Pangasinan, sa Tarlac, dyan sa Nueva Ecija, pagka may mga finish line, punong-puno yun. May iba nasa puno ng, Finish line? Minsan, sa finish line. Nag-aabang, inaabangan nila yung mananalo. Kaya nga minsan, pagka nandun kami sa cycling, tas may mga tao sa puno, hinahanap kita eh. Parang ikaw, tinamam ka. Unang sagit-sit pa lamang po yan. Update na inyong tutunghayan. Siyempre, susunod na inyong favorite text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan. Oy, teka lang. Sige, mamaya na. Mamaya ka na babatiin si Ross Alvarez. Bye-bye. Hello, I'm Justin Melton. You're watching PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. I'm Dennis Principe. Snowbado kasi extra nagbabay eh. Oo nga eh. Sama ka na. Pero balik ka, blooper lang yun. Okay, so mahaba-haba itong ating talakayan. At ang ating pagbabasa ng inyong mga text messages. Okay, so all they have to follow us at facebook.com/pdv4sports. You can also follow us at twitter.com/pdv4sports. And you can email us at pdvsports@mail.ptv.ph. Ay, may virus. Tanggalin natin yung virus. Ha? Exit. Virus. At para sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile. And then 350 for Smart Talking Text and Sun subscribers. Ayan. Magpadala na kayo ng mga mensahe nyo. Buti hindi virus yung may sumasayaw sa'yo. Ano? So ngayon, alam na natin lahat may virus yung laptop. Okay, so basa tayo. Nicole, habang inaantay natin si Snowbado, na mukhang may kausap na naman doon na biga. Papalitan ba? Sino? Ha? Papalitan ba? Sino? Papalitan? Si Leon Rogers? Malabo. Wala pa eh, pero mukhang naghahanap na. Kasi yung nila, yung target nila, nakaano para sa Meralco. Darnell Johnson. Kala ko ayaw ni Johnson dito. Si Darnell? Johnson? Ewan ko. Papalitan pa ba si Brian Butch? Siyempre, kung may siyempre may plan B ka. Di ba? Ma-injure. Kaya nga papalitan. Biglang mainip, umuwi, mawala bigla. Di ba? Dahil kumain ng ng balot. Hindi, balot. 1 day old ba yun? Day old ba kinain niya? Kala ko balot. Sabi ni Richard, balot. Iba pa yun. Iba pa ba yun? So, extreme siya, Okay, anyway. So, abangan natin. Pero ako, alam mo kasi, Brad, sa lineup ng Hinebra ngayon, tatanungin mo yung problema, hindi mo masagot, ang pinakauna-una mo susolusyonan. Import ba? Import ba, tingin mo? Tingin ko, hindi 30 points, 20 rebounds ba? 9.5 rebounds 9.5 rebounds. 4.5 assists per game. Pero, sabi nga niya, madalas, sa point guard siya napupunta. At inalok sa Barako yan, Talaga? Hindi niya alam. Hindi rin alam ni Coach Bong.
Nadinig ko lang, inalok ko. Sa dalawang Pero ikaw, papipili kita. girls. Leon Rogers o ano ka? Ano? Baka ano to? Import nyo? Dollard? Dollard? Josh Dollard. Dollard ang... Kaya lang, ito lang. Okay, first 2 games. Na-check. Pangatlo, medyo na-check. Sad-sad. Matindi magdepensa yung Lamizana. Yun na nga Kahapon, kagabi, umangat ng konti, pero na-check siya sa second at third quarter. Pero dino-double team kasi. Actually, 3 pa nga eh. Triple team pa. Mamaya, ganun ang mangyayari sa ating dalawa, Brad. Sa laro natin sa pakita. Wala lang tayo mamaya. Wala tayo. Okay, basa na tayo. Heartstrong. Okay, Heartstrong attack. Speaking of Air 21 pala, Brad, yung... may trade na naman? Hindi, yung gwapong anak ni Boss Lito Alvarez. Alam mo, si Ross, anak ko to no? Sa TV na lang kita nakikita. Okay, ito yung may-ari nung magandang Angeles Resort, Brad. Diyan sa may Muntinlupa. Oo, ang ganda doon, Brad. Kung gusto mo mag-fishing, mag-unwind, pumunta ka doon. They have a fish. Nasa heart siya ng city, pero para ka nasa probinsya. Maganda doon. Sa Angeles Resort. Sa Mayan. Fishing. Kaya kay Marvin Alvarez, yung anak ni Boss Lito. Tapos ito, nagpapabati yung kapatid ni Marvin, anak ni Boss Lito, si Rowan Alvarez. Mga papunta na sila ng Araneta ngayon, Brad. Si Rowan Salaveria, si Fancy Ginto, si Papu Jeronimo. Ayan. Tapos sabi niya, puntahan niyo raw yung siya yung may account pa rin ng Instagram, yung @Heat. Miami Heat. Miami Heat. Kicks to go. Kicks to go para sa mga legit Jordans at stride line. Sige nga, try ko nga. Sa birthday ko kasi birthday ni Daddy at saka wedding anniversary namin. Wow. May family, Get together. So baka... magkakasunod yung birthday natin. April din ako, Brad. Pero malayo ka. 20... Tsaka malayo ako sa birthday ko. Nasa Taiwan ako. Tsaka malayo yung may level mo Nako. Okay, basa na. Okay, from Jason Rubio, this is from Facebook. Idols Noah Dennis at Gandang Nicole Meg, totoo po ba na papalitan ang import ng BGSM kung papalitan sana si Jawan Summers? Malakas sa loob. Loob at sa labas, sana marinig ni Coach Al Francis Chua at may trade rumor po ba sa PBA number 1 po kayo dito sa Taytay Rizal? Pati ang Rubio family, De Leon family, ganda ni Nicole. Thanks po. Thank you. Yeah. Dawan Summers. Papalitan ba daw? Tanong, available ba yung Dawan Summers na yan? Summer na summer na. In demand na yan. Tapos, sa trade rumors sa ngayon, wala pa. Pero kung gagalaw yung Ginebra, hindi ako masusurprise, Brad. Ang dami din na surprise sa mga spots Tapos, di ba, at may mga point pa rin na kailangan nila yung ginamit yung Forester. Tingin mo. Galing mo talaga. Tingin mo. Ito sumusulat dun Pwede, hindi. Nagkamali sa number 4 o Hindi, medyo nabigla dahil nagulat. Si Baroka agad yung MVP ng finals. Saka pa nangyari kay Forester dyan, parang mas hindi pressure sa balikat Parang isda na tinapon sa bowl. Tapos pinanood ng lahat. Di ba? Ganun yung naging scrutiny. Dapat mag-iisda rin siya. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ako. Gumanong-ganong ka lang. Kaya, di ba yun? Tignan nyo. Pero pero ako ang point ko dun, Brad, bakit yung Justin Melton nung ginamit, pumutok agad? Kailan? Nung una siya ginamit. Dumakdak agad. Di ba? Alam mo kung bakit? Feeling ko lang kasi yung Justin Melton, parang ang layo, hindi yung pinag-usapan. Si Forester, pagkuha ng number 4, sino yan? Sino yung number 4? Tapos may Brad, Romeo, pa yun? may Garcia. Yung number 4, dapat Garcia yun. Biglang nagbago yung plano. Diba? Tingin ko parang medyo nabigla. Anyway, tignan natin. Pre, ito si Coach Patrick Aquino ng NU Lady Bulldogs, na nanonood sa atin. Tsaka yung anak niya si Basti. Salamat, Coach, Okay, next. Alright, let's read from Twitter. This one is from Mark Jesse Santos. Bukod sa Ginebra, sino kaya magpapalit ng import sa PBA? Kung titignan natin, parang walang palitin, Kasi medyo nasa crucial stretch na pagitna na ng conference Oo nga. Susugal ka. Ito yung Ginebra, mukhang yan. Risky din Kasi yung Ginebra, magaling yung import, kaya lang ang tanong doon, bagay ba siya? Sa team. Kasi hindi siya nagiging glugay Di ba kung mapapansin mo? Dapat yung import doon ninyo, siya yung parang nagiging shepherd. Alam mo, parang ganun sila Mizana Very muntik na yun. vocal. Pero muntik na yun sila Mizana. Natandaan ko yan nung tune-up, sabi ni Coach Franz, magaling, kaya lang kulang sa kondisyon. Nung pala, lang, Si Nike lang, Ni reverse Nike. Galing. Sino pa ba mga posibleng magpalit?
Wala na ako nakikita. Alam mo si Dollard, kung medyo mahuli pa yan, mga 2 games. Hindi, pero hindi. In fairness, nakausap ko si Coach Bong kagabi, sabi niya... We'll live and die. Kasi kailangan nila yung go-to guy talaga ngayon eh. Ang hinahamon ni Coach Bong ngayon is mag-step up yung mga locals. And ma-shoot yung mga free throws. Nayari kayo sa free throw. Yung kila kahapon, di ba? Yung kila Ron J. At huwag tawagan si Pinisi. Nang ganung foul. Lagi na napapaul out eh. Basa tayo nito. Okay, basa ba? Yung tirang tres, wala namang foul eh. Oo nga. Game. Sir, sino po tingin nyo pinaka-weak na import? Ano din po balita na kay Idol Efren Bata Reyes? Pinaka-weak na import? Wala namang parang wala eh. Parang Weakest siguro. Si Ronnie. Magaling pero... Weak yun. Ha? Si Ronnie. Import yun ha? Hindi Pilipino yun. Matias? Ron. Alam mo, partner. Let's read a text message. Marami nang galit eh. Yun ang weak. Sige. This one is from Randy. Update po sa RP Women's Volleyball Team. RP Women's. May report tayo kanina, di ba? Saan RP Women's Volleyball? Ay, di, ano yan? Basketball yung kanina. Basketball ba? Yung women's volleyball team. Alam ko meron tayong Grand Prix pero mga lalaki yun. Di ba? Si Richard Goma. Oo, sila Gomez. Naglalaro. Si paring Goma. Alam ko na kung sino tatanungin natin. Try natin kontakin si Judith. Si Judith po kasi. Judith Karingal. Sila po kasi nakatutok eh, no? Dun sa mga development ng ating mga national athletes. No? Yung PSC, POC. May program nga po sila eh. Conchong Webes. Brad. Alas 10 hanggang alauna. Habang nagtawag This one's from Aldwin naman. Good PM po mga idol. Ang mga players po ba sa UAP Women's Volleyball ay may team din sa Shakey's? Si Bang Pineda po ba ay saan? Salamat po mga idol. Ayan. May mga mga players po doon, may mga team din sila. Kasi yung isa school-based din eh. Parang field oil eh. Actually, school-based talaga yun, di ba? Pero pagka open conference, yung second conference sila, bukas yun. May Maynilad. Pero normally, school-based pa rin. Tapos itatawagan natin si Sherwin, kukulitin natin na, pasensya na ho kayo ha, hindi ko kasi masyadong kabisado yung volleyball. Pero at least, kino-cover din namin. Kasi may mga kanya-kanya ho kami bit eh. No, tulad si Dennis, boxing. PBA. Tsaka ano pa ba? Pero PBA junior lang ako eh. Ito yung... Siya pro You're the man. Tapos tayo, si Nicole po, nagko-cover din. Mga personality. Kumbaga sa barako, si JC Intal. Ano lang ako? Jensen. Keith Jensen. I'm just, Layo Ito, tinatawag ko si Sherwin Malonzo Intal ka? Para malaman natin. Diba sino girlfriend ni Intal? Si Ai. Bianca. Si Ai. Si Bang Pineda po ba ay saan? Okay, si Bang Pineda. Mamaya tanungin natin. Apelido ko si pa. Bangladesh. Si Bani Paras na yata inaabot mo, Brad eh. Hindi, si Bang Pantal yun. Okay, basa ba? Basa pa tayo. Okay, lipat tayo sa Facebook. Ito, wait lang. Come on. Sige, Mark Rodolfo Tan Sindingin. Ayan. Sir Snow, ano masasabi? Ano ba yan? Basahin mo ba? Sige, basahin mo nga. Sige. Kila Gino Rufino, Cheska Liton, at TJ Manotok, mga katapat nyo na sport. Magagaling. Magagaling po yan. Yes. Oo. Mga ano yan eh, mga kaibigan natin, mga walang masamang tinapay. Wala. Hindi katulad nung Silang tatlo. Meron nga dyan, writer ng ibang website. Tinitira yung writer ng ibang website eh. Yung JP Mercado, tinitira yung Snow Badwa. Kaya lang yung Snow Badwa hanggang ngayon, nandun pa din siya, hindi ko na pa ba yun? Libre na lang ating mga article na ngayon Una, hindi ko na. Iba't ibang mga website eh. Hindi, ano siya eh. Historian. Pero hindi ko siya kilala. History na. Okay. Kaibigan ko yan, si TJ Manoto. Barkada namin yan. Napaka-humble ng mamang yan. Hawig ko yan. Si Gino Rupino, hawig ko rin yan. Wow. Si Jessica, hawig mo. Cheska? English sila eh. Gino, Cheska, and TJ. Baliktad mo konti. Gino, Cheska, and TJ.
Rico. Ay, si Cheska. Si Cheska, kabarkada natin yan, ha? Katsokara natin yan. Tsaka ikaw, Brad, sa Solar Sports Day, susulat ka doon. O, tsaka ikaw. Oo, tsaka ako. Okay, anyway, sige, basa pa. Ayaw ko tantanan listo. Basa tayo. This one is from Lexi Espinoza Oy, Lopez. teka lang, mamaya mo na basahin yan. Okay. Kuya Sherwin, si Snow ito. Yan, nasa TV ulit ako. Alam mo, ikaw ang favorite naming ini-interview pagdating sa volleyball eh. Kumusta ka na? Kuya Sherwin, si Bang Pineda sa V-League. Ano na? Si Bang Pineda, andun ba siya? Bang Pineda, hindi ko lang sure eh. Hindi, sa ano pa rin siya? Sa Adamson. Sa Adamson siya lalaro? Oo, doon siya. Kasi kung ano yung lineup ng School. ng tawag dito? School. Ng Adamson nung UAP, yun ang gagamitin nila. Ganun ba? Okay. Galing mo talaga. So, kailan ang start ng V-League? Sa Sunday, March 23. Wow. Saan? Kasi 1 p.m. yung opening ceremonies, tapos 2 yung first game. Sa The Arena? Sa The Arena yan, ano? Sa San Juan Arena, yeah. San Juan Arena ngayon, okay. Salamat ha. Thank you, boss ha. Okay. So si Bang Adamson to. Adamson to. Yeah. Pag nag-release ka ng lineup, email mo din ako, boss ha. No? Okay, no problem. Email ko yung lineup mamayang gabi. Thank you, kuya. Salamat. Okay, Si Boss thank you. Boss Sherwin. Boss Sherwin. Boss. Okay. Yes, sir. Taga Top Avenue ka ba gumraduate? Hindi. Katipunan ako. Doon ka sa tindahan ng mais. No, okay. Sa tindahan ka ng mais. Doon ako sa tindahan ng fishball, pare. Fishball. Okay, thank you. Thank you, boss. Si Kuya Sherwin Malonzo. Yan ang nakakatawa. Siya po yung head ng stats, Brad. Ng B-League. Pag nagbigay po ito ng stat, talagang pagkataso ng laro, ini-email niya ng libre. Okay, libre. Thank you. Yan. Hindi siya madamot. Okay. Kaya pag nag-birthday yan, dadalawin ko talaga yan. Ikaw ba? Uy, happy birthday sa, grandfather-in-law. Happy birthday Huwag ka magkakamali. Okay, game? Si Tatay Catalino. Hanging question. Basa Alright, this one is from Lexi Espinoza Kahapon, Lopez. birthday. Idol Snow, sa tingin niyo po, sino magiging best import ngayon ng conference? Pabati po yung uncle ko, si Uncle Rito, saka yung pogi ng Caloocan, si Lexio. Isa import po, wala pa ngayon, masyado pa maaga. Okay, marami pa pwedeng mangyari. Kung gusto niyo siguro malaman ngayon, yung mga nakita natin. Kasi mahirap eh. Dahil ako yung Mace. Si Mace? Ako si Howell. Si Dollar. Si Howell. Kung si 4-0 eh. Howell. Si Howell. Bagay yun. Kasi hindi yung masabi, okay, 4 yung nalusutan nila. Pero remember, bawat game. Bago-bagong game plan. Tsaka mabibigat yung mga tinalo nila. Oo, mabigat. At saka nasipat na siya ng 4 games eh. Paano yung susunod, yung mga kalaban nila? Tsaka may mga sinasabi, magaling daw. Tulad yung sa San Miguel Beermen. Mahusay yan, sabi ng mga American. Pero nung lumaro, hindi pa rin ganun ka-flashy, di ba? But anyway, si Michelle Gavagan nanonood po kasama ang kanyang mga si Rosaline Gavagan. Hello po. Yan, Damagan. Yan, magaling si Miss Rosaline eh, no? Kasi ganda ng produkto eh, no? Okay, Damagan. Anyway, pang Miss Earth. Anyway, we'll just pause for a short break. Babalik po kami agad to answer all of your questions. Ay, at least most of it. Sa pagbabalik ng PTV Sports. Ako po si Aline Maniksi. Araw-araw po kami nanonood ng PTV Sports. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome back to iSports. Pare, pabasa nga. Sige. Sino to? Boss Robert nun. Oy, Boss Robert! Gandang gabi sa'yo. Basahin mo raw. Oy, Boss, mamaya lalaro kami San Miguel Beer. Basahin mo raw. Si Fidel Mangonon po, happy birthday. Yan. Love kita, Boss Robert eh. Kaya akong ginawa yun eh. Okay. Boss Robert, mamaya laro kami sa Pakitang Pakitang Gilas. Boss Robert, pakibati. Sige. Uy, April yun. April yun, oo. April yun. Boss Robert, ha? Okay. Mamaya laro tayo. Boss, isatakas natin ang bandila ng San Miguel Beer. Ano kami? Heart strong. Heart strong attack. Ganda na lang. Wala tayong player. Okay. Yari tayo. Trying hard. Okay, basta na. Let's read this from Anton. May balak po ba kunin consultant si Coach Spo sa Gilas? Hindi. Yeah. Pag pumasok sa PBA ang 3 new teams, magpipick po ba sila ng players team ng PBA tulad sa Wellcoat? Thanks. Ang tawag dyan, concession. Hindi. Expansion draft. Expansion.
protect. Yung ano kasi, yung sa well coat, ang intindi ko dyan, kasi humingi sila ng 5. Binigyan sila expansion draft, tsaka 3 direct hire. Hiningi nila 5 direct hire. Ngayon, hindi kasi bagong team yun. Shell yun eh, di ba? Yun ang pagkakaintindi ko, Boss Robert, no? Pero still, binigyan pa rin ng expansion draft. Binigyan sila ng kasi usually, expansion draft sa mga bagong teams. Kanya rin Kia. Pero yung ngayon kasi, ang intindi ko dito, Brad, baka humingi yung mga teams ng tagli-5, ma-maximize nila yung hihingi nila. Wala na expansion. Depende yan kung papayagan ng board. Paano yung Kia? Saan kukuha ng 5 yun? Si Boss Rob, nga eh. Hindi, pero binubuo na rin doon ng Kia at this point, Brad, yung kanilang core ng management na ano. May basketball personality? Wala pa sa ngayon eh. Pero fan daw ng Ateneo yung may-ari, si Miss Gina Domingo. May-ari ng Columbia Motors. So, alamin mo natin yan. Si Boss Robert, ayan, nanonood pagdating sa ano, yun ang masarap tanongin eh, sa mga bylaws ng PBA. Kabisado. Tsaka on the spot. Kahit nakapikit, Tulad doon yung walkout. May sinabi siyang may ganito yan eh. Walang basa-basa. Ganun pa yun si Boss Robert. Walang basa-basa. Ganun. Talaga yun ang isa sa mga... Yan ang totoong Sir Ramon Ang. Kasi may speech si Mr. Ang dati 3 years ago na genius in basketball. Hindi ko na alam kung sino yun Wala na. Wala na siya. Iyan talagang genius mind. Yan. Second to none. Boss Robert. Second to none. Yan. Okay, basa ba tayo? Basa tayo nito, from Randy. Sana po i-guess nyo Ateneo Women's Volleyball. I-guess daw natin dito. Ay, pwede. Pwede natin. Okay, pupuntahan natin sila. Kasi medyo mag-prepare na sa V-League yan. Oo nga eh. Tapos si Coach Jig Mendoza ng Barako Bull. Uy, dating player yan Tapos batiin natin Shell, di ba? Dati sa Shell yan. At batiin natin yung Batang Gilas daw. Kasi sa mga anak niya, ando doon. Si Jolo Mendoza. Anak niya yun, Brad. Future yun. Mahusay yun. MVP na si Yaba yun. Si Jolo Mendoza. Yung Batang Gilas. Lalaro po sila sa World Under Championship sa Dubai, UAE. Okay. Si Dennis Cortez. Alright, sa tingin ko, kulang sa local support ang Ginebra. Sanmig import James Mays is impressive so far, isn't he? Amazing? Amazing. No. Okay, thank you. Salamat. Okay, so ito naman, si Marvin Garcia. Idol, anong team ni Enrico Villanueva? Naglalaro pa ba siya? Ato, may nakuha akong impormasyon ngayon lang May nag-text sa akin, hindi pa rin makapractice itong si Enrico. Di ba injured? Tsaka si Ronnie Matias. Hindi, may clearance na rin siya Kasi wala pang clearance. From? PBA. The PBA. Hindi pa na-approve. Ibig sabihin, hindi pa approvado. Hindi pa. Baka mag-text si Boss Robert, sir. Oo nga. Si Father Mandy sa Mabini, Batangas. Nanonood ngayon. Si Father Mandy Panganiban po yan. Si Rodel Dominguez. Dominguez po yan. Si Alan Pangan, sa Kapanatuan to. Tatay ni Yana, nanonood din sa atin. Okay, next. Ayan. Ito naman from John Caleb de Guzman, Cordova. Saan maglalaro sila Japet at LA kung sasali po Gilas sa PBA as Governor's Cup as Gilas o Ginebra? Masyado maaga po yung tanong ninyo kasi in the first place, hindi pa inaaprobahan ng board kung i-allow na 11 team ang Gilas sa third conference. Pero whatever sasalihan nila, be it PBA or not, kailangan talaga Gilas. Sa Gilas. Kasi kailangan nila makuha yung... I think yun ang magiging drawback para ma-approve yung participation nila sa third conference. Tingin ko, might as well ibang liga. Minsan kasi masakit Minsan kasi, Brad Tapos pag nilaro mo sila sa PBA, very punishing yun. Hindi, tsaka supposedly, sasali ka ng PBA, yung best PBA teams, talk and text, depleted. Paano mo makukuha yung sa talk and text yung larong gusto mo? Tapos pag nilabanan namin Global Port, kung ano-ano balasa, malilito ka lang. Di ba? Di ba? Di ba? Okay, let's read this one from Joel. Update po sa Phil Cycling. Ayan. Phil Cycling. Latour. Yun, meron silang i-host this coming April 21 to 24. Happy birthdays. Birthday ko yun. Birthday ko yun, Boss Robert. Masarap Masarap yung hamon ng Hormel Pero una akong mag-birthday sa'yo. Una siya, Boss Robert. Hindi, yung yung Litura, 10 teams, 7 foreign teams ang sasali dyan. It's UCI recognized, so yung... Which means may puntos. May puntos yan. So kung ano man yung makukuha nyo dyan. Hindi katulad nung... Yung sa Ronda, yun. Premyo lang yun. Hindi ko alam yung mga pinagdadala doon ng mga rider Premyo lang yun. Ito, kulay Caucasian. Sali ka. Sali ka sa amin. Ganun ang nangyari doon Ayun, anong nangyari?
Yala, Pinoy din ang naghari. Okay, Basta pero maganda yung naman naging tayo story. Kasi naagaw last minute. Tsaka we give credit din kay Raymond Lapasa, napakahusay na bata. From Taga Mindanao yun. Oo, basa na! Facebook messages naman tayo from Mark Anthony Fernandez. Good Uy. day, sir. Snow, Boss Dennis at Baby Nicole. Uy! Any update on Alaska Aces, and is there any trade on the PBA? Okay. No, by the way, Can I have a greeting and a flying kiss? Thank you, Mark Anthony. A flying kiss. Dito ka. Tayo ka dito. Kasi baby. Yung suot nito ngayon. Baby, hello. Ayan, okay. Para siyang gal, tingnan niyo. Grabe, doll ka siya. Oh, flying kiss. Oh, flying kiss. Yan! Ano ba yan? First, ikaw ang unang hinalikan ni Nicole outside. Si Guapings ba yan? Mark Anthony Fernandez? First kiss ko, Dad. Kamukha ni Sanitos eh. Tingnan nyo Kamukha ni Sanitos eh. Tingnan nyo ano ko Teka lang, buksan natin. Ayun kamukha ni Sanitos. Pakita mo nga direct. Uy, namumula si Nicole eh. Kamukha ni Sanitos eh. Nakamukha ni Barakael. No? May angulo ng Barakael. Pwede. Okay. Sanitos. Balik tayo sa text po tayo, ha? Okay. So text tayo, send in your text messages. Isang beses yun lang kung ipadala para hindi sayang yung load ninyo. Galing kay Bernie ng Manila. Alright, nauna kasi kayabangan ni Abby Mariano, naninigurado ka God lesson na sa kanya yan, di pa nga, ano yan? Pisa. Pisa itlog. I don't understand it. Pisa. You know what Pisa is? I don't know. Pisa Binilang yung kaagad buti pa si Eliza. Simple lang. Eliza yan. Ha? Crack. Hatch, yun. Crack. Nga pala, pag pisa, ano yun lamat. Hindi ko na alam kung anong lamat. Lamat is yung yung ito pitikin ko siya na may mapak. Wow. Yun, lamat. Lamat yun. How do you call that in Indonesia? Lamat. Crack. Crack? Oh, I don't remember anymore. I forgot na. Ayun. Cinta kita. Pero, that's love. Tama na. Pero I think naman, hindi naman mayabang si Abby Mariano. Baka na misinterpret lang. Oo, yung action sa game, di ba? Alam mo naman yung mga tao when they're on their game face. Maraming natural yun. Pagka talaga intense player. Ito na. Ito. Text tayo, please. Please reply to text message number 12. Thanks. I love you, Dennis Principes, Snow Badwa, and tayo Nicole yan Ramos. lahat. Text number 12. Sige, babalikan namin text 12, ha? Selos ko si Snow. Nakakatuwa siya na tinandaan niya pa yung number niya, kung pang ilan yung text niya. Text 12. Ito na. And from Olongapo City, Hank Dennis, pakita mga direct, Heartthrob Snow Badwa, Nicole. Please, feature niyo naman po yung house ni James Shop or phone patch niyo po si James. Ask James, naputol na yung text ninyo. We'll try. Alam niyo, kinakausap na namin si James na kumbaga maging mapasok natin yung kanyang kaloob-loobang bahay. Pero alam ko, nire-renovate pa kasi yung bahay niya, di ba? Sa Sirendra. The last time na nakausap siya ni Nicole, mukhang inaayos pa yata ni, ginagawa ng Italian flavor yung design. Wow, Italian flavor. That's what you call love. Pero pwede natin i-feature yung yung shop niya. Yung Mototechnic. Yung Mototechnic. O kaya, alam mo maganda rin, yung Razor Sports. Sa Trinoma. Kasi yung itsura pala nung barbershop niya, dug out, locker room. So yung theme, that's the theme. Nice. Pwede mo i-feature yan. Punta ka sa bahay niya, punta ka sa Mototechnic. Yung Mototechnic sa may Granada Street yan sa pagitan feature natin yung shops niya. Malapit sa Ronak Gym. Marapit sa Ronak Gym. Sa pagitan ng doon, papunta ng Camp Crame. Papunta dito sa mga tindahan ng computer, yun sa may Atlas Battery. Atlas sa Battery. Sa Hemadi, yun. Hindi, sa Gilmore. Sa Gilmore, yun. Gilmore. Hemadi, tsaka Gilmore. Yun. Rodel Dominguez. Okay, basta tayo? Alright, let's read this one from John Caleb. Oh wait, I read this na kanina. Si Excite. Ito na lang. Good afternoon po. Ano po ba head-to-head match? Standing ng Ginebra and Pure Foods SNCM. Sunway Coffee Mixers. Hello. Sanggalang for Rain. Rookie of the Year. Galing niya, si Ian Sanggalang. Sa mga favorite players. Ang tapang. Head-to-head nila, hindi ko tawagan mo nga si Fidel, Brad. Si Fidel, Cameraman si Fidel. Sige, try mo nga, pre. Try mo, please. Okay na ba sa'yo? Text ko na lang muna. Text mo. Head-to-head kasi, pero alam ko, lamang na lamang din yung San Mig Ay, hindi Dinominate ng Ginebra last time yung San Mig bago yung final. Pero ever since the world began, yun ang gusto niyo malaman siguro. Kasi
rin nabuo dyan eh, no? Sa dalawang teams na yan eh. Anyway, habang kinokontak po ni Dennis si Paydel, ano muna tayo, ha? Magpasalamat na kami sa mga sponsors natin. Unless meron ka pang gustong basahin dyan, Nicole. Okay. Sige, okay. Sige, unahin natin si Meg. Thank you to, of course, Street Couture, Mr. Rudy Yun ng Hookup Watches, The Other Place Restaurant sa Batangas City, Sir Richard Bondad. Mr. Amis naman ang Amazing Playground, Sir Jose Dossi ng Ever Belena, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Pharmacy, Dr. MJ Tarzan Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and of course, My Jewelry Box. Yeah. Okay, thank you, God. We'd like to thank Mr. Giselle Dossi for our makeup from Ever Belena. Thank you, Mr. Amis Tumang, for our amazing jackets and shirts. Thank you, Sir Mike, for our Street Couture outfits. Thank you, OTD Filipinas, for my outfits. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister Kumi. I love you guys. And happy, tapos na kayo? Yeah. Happy second month sa aking baby, Prince Zoe. Oh, 2 months. Yeah, nung 15. At saka kay my wife, Queenie, I love you. Kay Prince Zian. At saka kay Mami Base, Mama Lau, Daddy Dan. At saka kay Mami G. And Lolo, Tatay Catalino. Kosa, happy birthday. Ako naman. Salamat sa Ever Belena, Mr. Giselle Dossi. Thank you, Ninong Renato Lira ng Relatives and Travel. Baraka Bulo Energy ko na, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos Lee, Boss Rafi Casiao. And also, salamat din kay Boss Robert noon. San Miguel Corporation. Mr. Rob, mamaya maglalaro kami. Again. May laro kami. Sana makatapos kami. Ikaw, lalaro? Yes. Philippine Airlines na rin. Pasalamatan na natin. Mr. Lito Alvarez. Uy, hindi ano naman, saka sa iba namin mga sponsors, Hookup Watches, Macbeth ni Mr. ni Boss Rudy Yu. And You the man. Saka sa Hookup Watches, Mr. J. Lucero. Ronald Dulatre ng NLEX Road Warriors. Josel de Guzman ng Globe Telecom. Yo. At saka Epo Kimpo ng Smart Sports. And Boss Pato Gregorio, Smart Communications. Thank you so much. Ito, Smart tsaka Globe. Okay, ako po yung Nicole Sobadwa. Nicole Ramos. Dennis Principe. Antabayanan po ang news at 6. Sports Radio. Kalas na po tayo. Meron ba? Wala pa sila. O sige, basa muna. Sila. Wala na, pinatay na. Okay na daw, kalas na tayo. Kalas na, bye! Pack up na tayo. Sports Radio. Goodbye. See you tomorrow. News at 6. Cathy San Gabriel, Atty. Marcus Trotes at Ralph Mabina. Sa inyo na po, makalipas ang ilang saglit.